taong 2024 ay sumubok sa ating katatagan at humulma sa atin bilang isang sambayanang naninindigan para sa katarungan at kaunlaran. Ngayong 2025, sama-sama nating harapin ang iba't ibang hamon na magpapatibay sa atin bilang isang bansang patuloy na nananalig sa Diyos at nagtutulungan para sa ikauunlad at ikabubuti ng ating pamilya. Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte nagkaisa muli para sa Pilipinas ngayong bagong taon. Sa dami na pinagdaanan ng bansa nitong 2024, sino ba ang mag-aakala na ang dalawang pinakamataas na lider ng Pilipinas, sila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pangalawang Pangulo Sara Duterte, ay magbibigay ng halos magkatugmang mensahe ng pagkakaisa at pag-asa para sa 2025? Pero teka, ano nga ba ang laman ng kanilang mensahe? Sa kabila ng mga sigalot at malalaking hamon na sinabayan ng personal na intriga at impeachment cases, tila iisa ang direksyon ng kanilang panawagan. Isang bansa na muling babangon, mas matatag, mas handa ng pagkakaisa. At kung ating susuriin mga kaibigan, ang mga mensahe ni VP Sara Duterte at ni PBBM ay patungkol sa pagkakaisa at tila nagpapahiwatig ang bawat isa na sila rin ay magkakaisa. Ang resilience natin sa harap ng mga sakuna ng nakaraang taon ay nagpamalas ng kakaibang lakas, ika pa ni President Marcos. Pero ang tanong, paano nga ba ito magiging pundasyon ng bagong Pilipinas na kanyang nais ipatupad? Ang taong 2024 ay sumubok sa ating katatagan. Dagdag naman ni VP Sara Duterte na binigyang diin ang kahalagahan ng pananampalataya at pagtutulungan. Pero hindi ba't nitong nakaraan lang ay umalingaw-ngaw ang alingas-ngas ng hidwaan ng pagitan nila? Nakakagulat, hindi ba? Ngunit dito nagsisimula ang tanong na bumabalot sa mensahe nila para sa 2025. Sa isang survey ng SWS, 90% ng mga Filipino ang sumasalubong sa bagong taon na may pag-asa, ngunit may bahagyang pagbaba mula sa nakaraang taon. Hindi ba't ito rin ang naging sentro ng panawagan ni Marcos at Duterte? Ang hindi pagwawalang bahala sa mga sugat ng kahapon, ngunit pagtutok sa mga posibilidad ng bukas. Ang mga mensahe ng pagkakaisa sa ating Pangulo at Pangalawang Pangulo ay may malalim na indication. Ibig bang sabihin nito, sila rin ay magkakaisa? Dahil kung sinabi nilang magkaisa at hindi naman nila ito ginawa, ay ang mensahe nila ng pagkakaisa ay mababaliwala. Ngunit bakit tila nagkakatugma ang kanilang panawagan? Si President Marcos sa kanyang talumpati ay tila umiiwas sa politika at nananawagan sa mga Pilipino na yakapin ang mga aral ng nakaraan. Only then, anya, can we fortify the bonds that connect us. Sa kabilang banda, si VP Sara Duterte ay tila nagpapakumbaba na sinasabing ang bagong taon ay oportunidad upang harapin ang mga hamon ng magkasama. Pero ano ang ibig sabihin nito para sa mga Pilipino? Hindi may tatanggi na ang 2024 ay nag-iwan ng malalim na sugat mula sa mga sakuna hanggang sa politikal na intriga. Pero sa gitna nito, ang magkatugmang mensahe ng dalawang lider ay tila nagbubukas ng pinto para sa posibilidad na muling pagkakaisa. Ngunit ito ba'y simpleng retorika o may mas malalim na layunin? Kung iisipin, ito ay tila isang hamon. Ang panawagan ng dalawa ay hindi lamang para sa mga Pilipino na magkaisa. Ito rin ay tila pagpapaalala na kahit sila na nasa tugatog ng kapangyarihan ay kailangang harapin ang responsibilidad ng kanilang mga aksyon. Ngunit kaya ba nilang isakatuparan ang mga salitang ito sa realidad? At dito tayo dadalhin sa pinakamahalagang punto. Ang 2025 ay hindi lamang bagong simula, kundi isang pagkakataon para sa bawat Pilipino na maging bahagi ng pagbabago. Ngunit ang tanong ay hindi kung may pagkakaisa na ba sa mga lider, kundi kung kaya nilang pangunahan ang bansa patungo sa tunay na pagkakaisa. Sa huli, hindi natin namamalayan na sa atin ang desisyon, kaibigan. Tayo ang magpasya kung ang kanilang panawagan ay magiging simpleng mga salita o isang realidad na babago sa kinabukasan ng Pilipinas. Kaya ikaw, ano ang gagawin mo sa mensaheng ito? Kaya naman, ipanalangin natin ang pagkakaisa sa ating bayan, kaibigan. Unang Korinto 12 verse 27,
sapagkat kung magkaisa tayo at magtulungan bilang iisang katawan ni Kristo, makakamtan ninyo ang ganap na katuparan sa buhay. Ang mensahe ng pagkakaisa ni Pangulong Marcos at VP Sara Duterte ay nagpapaalala sa atin ng napakahalagang aral mula sa Biblia, ang banal na kasulatan. Ang pagkakaisa sa gitna ng pagsubok, tulad ng katawan ng ating Panginoon Kristo, lahat tayo ay magkakaugnay at may kanya-kanyang papel na ginagampanan upang ang bawat isa ay makapag-ambag sa kabuuang ikabubuti ng ating komunidad at bansa. Ang mga hamon ng 2024 ay nagbigay daan upang makita ang lakas ng bayanihan at pananampalataya ng mga Pilipino. Gayunpaman, ang tanong ay, handa ba tayong isabuhay ang pagkakaisa at pagtutulungan, hindi lamang sa salita kundi sa gawa? Ang bagong taon ay isang paanyaya mula sa ating Panginoong Diyos na muling buuin ang nasira, magpatawad at tumayo ng magkasama bilang isang pamilyang nagkakaisa sa kanyang pag-ibig. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan, kami po ay lumalapit sa iyo nang may pasasalamat sa lahat ng iyong biyaya sa nagdaang taon. Sa kabila ng mga pagsubok at pagkakawatak-watak, ipinakita niyo po sa amin ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtitiwala sa iyong plano. O aming Ama, idinudulog namin ang aming bansa. Naway gabay niyo po sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa kanilang tungkulin bilang aming mga pinuno. Bigyan niyo po sila ng karunungan, lakas ng loob at puso ng paglilingkod para sa bayan. Tulungan niyo rin po kami bilang mga mamamayan na maging bahagi ng pagbabago na kanilang hinihikayat, ang magtulungan, magkaisa at magpatawad. O aming Panginoong Diyos, sa taong 2025, hayaan mong maging malinaw ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Bigyan niyo po kami ng pag-asa na patuloy na manalig at magtiwala kahit pa mahirap ang mga hamon. Turuan niyo po kami na magbayanihan, magkaroon ng malasakit sa kapwa at maging liwanag sa aming mga komunidad. Panghuli, hinihiling namin ang iyong basbas para sa bawat nakikinig at nanonood ng content na ito. Naway ang kanilang puso ay maantig ng iyong espiritu at makita nila ang kanilang papel sa pagkakaisa ng aming bayan. Salamat po Panginoon Diyos sa patuloy na pag-aalaga sa amin at ganoon din sa pakikinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.